Yes, oo. Ito good news nga para sa ating kababayan, no? Si KQ. Parang ng Thank panahon you. natin, isa lang ang kilala ko JQ Si Joker Rizal, si KQ na tayo. Take it away. Take it away. Ngayon si Kevin Kiambao, no? At maganda para sa kanya to, no? Nakaka-receive siya ng mga accolades, mga maganda nilalaro niya at positive to para sa kanya. Kasi naman, yung lalo na itong stint niya with the strong group, maganda pinakita niya. Ito nga lang medyo nawala ditong nung finals against the powerhouse Lebanon team din with import, no? So, ang sa akin, with regards sa international, doon tayo sa international league. Pero pwede na kasi we already have lots of players na nandyan. The likes of the Rabenas, di ba? Nandyan yan, anak ni Benji, okay? Bobby Ray Parks, okay? Barrientos, si Abando, and to name a few, no? Kaya na kasi itong mga nakaraang mga dekada, nag-improve ang paglalaro ng basketball dito sa Pilipinas, considering na hindi lang dahil may mga foreign coach, kundi yung nagsipag-improve na rin yung ating mga local coaches. Alam mo, ganda na player, nakapakita ng player na may ganyan. Pero siyempre, ang pinag-uusapan dyan is yung consistency. Okay? Lalo na pag tumaas yung level ng kompetisyon. Okay, tingnan natin, when you're up against a stronger team, actually, pag international, parang yun na nga, yun nung sa final sila, yung Lebanon, di ba? Okay, they were up against this formidable Lebanese team na nandyan yung number 1 point guard ng Asia, si Araki ba tawag to, si Wael. Okay, so doon nakita rin yung kanyang flaws, di ba? Medyo na hindi siya gano'n nag-click doon. Actually, nakita ko yung back scores. At least he didn't even score, no? Pero it doesn't mean na wala na siya. Pero kasi titignan mo yung positive side, meron, pwede. Pero siyempre, kailangan mo pang, kumbaga sa ginto, pare, idaan pa sa apoy, ayusin ng mabuti. So marami kailangan siyang improve. Unang-una, okay, nabanggit mo yung kailangan niya improve. Unang-una, matuso siya, he should learn at his height, 6'7", 6'7" or 6'8", sa international basketball, yung 6'8", parang pwede sa yan, sa number 3 yan or stretch small forward. Na mga mobile yan, nagtatakbuhan yan. And isa sa maganda dyan, if you can beat your man on the dribble. Okay? You can beat your man on the dribble, marunong kang mag-create ng yung shots on the dribble. Yun ang nakikita kong kailangan niyang improve. Attacking from the outside, going high to the basket, or stopping for a pull-up. And the other end, siyempre, medyo hindi mo naman kailangan magaling na pero decente ka naman sa pagdidepensa. At when I speak of pagdidepensa, it's more of the physicality. Okay, marunong ka makipagbanggaan, malakas ang kondisyon ng katawan mo. Alam mo pare, yung kada bangga, kada laro, nakakahina yan pag tagal-tagal Di ba? For example, sa first quarter, nagsimula na ng physical. Baka hindi ka tumagal ng fourth quarter, hihinga, it will wear you down Di ba? Yung mga bangga-bangga, lalo na ngayon, it's more of a seamless offense wherein they run a lot of pick and rolls and screens. Di ba? So, yan talaga, ihanda mo katawa mo dyan. Hindi ka tulad pare nung araw sa atin, you'll just dump it on the post. Di ba? Andyan the likes of Benji Paras, sila Ramon Fernandez, pare ikaw din, Jericho Diniera, ibibigay sa iyo yung bola, tapos titingnan kung kaya nyo, okay, kukunin nyo, kung hindi, kick out nyo lang, di ba? Ganun nung araw, tapos meron din para sundot-sundot, mga dilihensya, pick and roll. Eto pare, talagang staggered screens, pick and roll, di ba? So talagang kailangan mong tibayan ng ang katawan mo sa kakahabol, okay, yung lakas, yung cardio mo sa kakahabol, at siyempre yung lakas mo sa kakabanga. Then, ito pa, pag napagod ka doon, siyempre, oopensya ka, yung pa kailangan may binabantayan ka rin naman ng mga more physical na players. Siyempre, pag markman ka, alam na alam, bababantayan ka, di ba? So, yun ang kinakailangan niyang i-improve. Okay? Yun ang nakikita ko. Maganda yung shooting niya, pero wag siyang
makontento na parang lumalabas na yun ang nakikita kong dapat gawin ni Kevin. Kevin. Siyempre, offense and defense. Although, sige, spot up shooter, pero dagdagan niya. Okay? Simula siya sa international league. Alam ko, maraming kukuha yan sa kanya. Ngayon, nakita siya na medyo hindi maganda rito. Talaga napakasama ng laro niya nung finals. Meron pa ako nakita parang he drove to the right side, parang floater na parang parang alanganin, nawala diba? So yun ang mga dapat na binibigyan niyang pansin, how to play in the perimeter. Okay? Actually, no, nakita ko rin siya sa Lasal noon, di ba? It's either he drives hard or 3-point shootout. Yung perimeter game, lagay niya kasi ang laki niya. Dahil shooter ka, one fake, one dribble, pull up. Yan, gawin niya. Or hesitation move, yung mga ganon. Maging mobile player siya, hindi lang parang one-dimensional player. Yun ang nasasabi ko.